Pag nakakita ka ng babae, binebent yung mga suso, nakalabas, kalahatian nakalabas, yung mga hita nakalabas, yon ang ibig sabihin nun, isa lang. Naghahanap ng dama yon, naghahanap ng lalaki yon, dumidisplay yon. Inaaka yung mga ganung babae ng masamang pita ng laman. May halay na kasama yun eh. Kasi yung normal na babaeng nakakaalam ng kabutihang asal, nakita mo na ba ang isang presidente o senadora na nagdamit na labasan dede o kaya inilabas ang pusot? No. Nakakita ka na bang ganon? Kasi, kumbaga, meron silang pagkadisente. Ngayon, kung ang mga babae talagang inilalabas lahat, ang ibig sabihin nun, yung nasa Biblia, nagsisihanap sila ng ng lalaki. Pakinggan mo ha, 2:13 ng Osias. At aking dadalawin sa kanya ang mga kaarawan ng mga Baal na siya niyang pinagsusunugan ng kamangyan, nang siya'y nagpaparangya ng kanyang mga hikaw at kanyang mga hiyas, at sumusunod sa mga mangingibig sa kanya, at kinalilimutan ako, sabi ng Panginoon. Alam mo, naghahanap ng mangingibig yun eh, yung mga babaeng ganon. Naghahanap yun ng mangingibig. Naku, wag nyo na akong paglakuan pa. It's our art. It's for the sake of art. Hindi art yan. Naghahanap ng dama yung ganyang mga babae, sabi ng Diyos. Ang Diyos ang may sabi, sumusunod sa mga mangingibig sa Kanya. Hindi lang naman nag-aalahas yan, hindi lang naman nagpapaganda yan. Basta pati nga pintura, nagpipipintura yan eh. Basahin natin ang 4:30 ng Jeremias. At ikaw, pagka ikaw ay napahamak, anong iyong gagawin? Bagaman ikaw ay nananamit ng mainam na damit na mapula. Bagaman ikaw ay gumagayak ng mga kagayakang ginto. Bagaman iyong pinalalaki ang iyong mga mata ng pinta. Sa walang kabuluhan, nagpapakaganda ka. Hinahama ka ng mga mangingibig sa iyo. Pinagsisikapan nila ang iyong buhay. Ayon, sa walang kabuluhan, nagpapaganda ka, sabi ng Diyos. Bagaman palakihin mo ang iyong mata ng pinta, biro mo pati pinta ginagamit ng iba para makatawag ng pansin. At pati yung paa nila, kung lumakad yung iba, talagang pinapakalatok pa para mapansin ng lalaki. Basa sa 3:16. Bukod dito ay sinabi ng Panginoon, sapagkat ang mga anak na babae ng Siyon ay mga mapagmataas at nagsisilakad na mga may kapalaluan at mga matang nakairap, na nagsisilakad at nagsisikendeng habang nagsisiyaon at nagpapakalatis ng kanilang mga paa. Kumikending, talaga namang katakot-takot na kendingan yan. Pagkatapos pinapakalatis pa yung paa. Nanghahanap nga, sabi ko sa iyo, ng damay. Kung ikaw naman mapapadamay, magkakasala ka. Pagka ikaw naghanga doon, maaaring malagi kang maging biktima niyan. Yung mata mo talagang masasanay kang sa bus, naninilip ka, sa mga daan, yun ang niroromansa mo sa mata mo yung mga babaeng nagbebenta ng kanilang katawan. Ang nangyayari tuloy, yung nasa 2:14 ng ikalawang Pedro. Na may mga matang puspos ng pangangalo niya at hindi maaaring maglikat sa pagkakasala, na umaakit sa mga kaluluwang walang tiyaga, na may pusong sanay sa kasakiman, mga anak ng paglait. Ayon, meron kasi lang mga matang puspos ng pangangalo niya. Kaya nga napupuspos ng pangangalo niya dahil ang napapagkita mo, puro nga nakahubo na eh. Pagka nga ang lalaki nga mahilig ka, abay mapupuspos ka ng pangangalo niya sa mata mo. Tapos pag uwi mo sa bahay, manonood ka ng TV, mapapagkita mo rin yung mga nasa TV, labas din yung mga dapat na hindi sanay nakalabas. Yan ang nangyayari ngayon sa sosyedad ng mga tao. Kaya hindi ka makakapagpigil. Pero kung ikaw ay sa Diyos at meron kang aral, meron ka ng pampigil. 8:13 ng Roma, ganito nakasulat. Sapagkat kung mga buhay kayo ng ayon sa laman, ay mga mamatay kayo. Datapwat
kung sa pamamagitan ng Espiritu ay pinapatay ninyo ang mga gawa ng laman, ay mga bubuhay kayo. Ang pampatay sa gawa ng laman, para yan huwag manaig sa'yo, yung Espiritu. Sa iglesia, pag ikaw ay nabautismuhan, binibigyan ng Espiritong katulong. Kaya nakakapagpigil ka. Pero pag wala ka nung Espiritu na yon, mahirap kang magpigil, kapatid. Dala-dalahan ka nung mga, yung parang dumaan sa'yo, nakatingin ka, tapos palayo na ng palayo, nakatingin ka pa rin hanggang sa napapalingon ka na tuloy sa kasusunod mo. Yun ang nangyayari. Pero kung halimbawa mayroon kang Espiritu ng Diyos, may katulong ka para makaiwas ka doon.